Nang malaman ko na dito ako ma-assign, nabasa ko, Quasi Parish of Our Lady of La Salette, ang unang reaksyon ko, saan to? Totoo. 14 years na akong pari Zen sa diocese ng Malolos na ito. Hindi ko narinig yung Quasi Parish of Our Lady of La Salette. Ang ginawa ko, pinuntahan ko. Nakita ko, hindi ko talaga makikilala. Walang simbahan eh. Walang kumbento eh. Kapilya lang. Nakita nyo ba yon? Natatandaan nyo? Kapilya. Wala pang bintana. Wala pang pintuan. So naisip ko, saan ako titira? At papaano kami magmimisa? Wala kahit isang gamit pang misa. Wala. Kaya, papauwi ako ng Malolos, doon ako naka-assign sa katedral. Iniisip ko, ano ba yun? Paano gagawin ko? Hirap akong magsulisit. Hindi ako sanay nang nangihingi. Pandemic pa. May misa ako noon. 2. Yung unang misa ko, sabi ko, during consecration, na alam kong bumababa ang Espiritu ng Panginoon. Kaya during consecration, be silent. Ang sabi ko sa Kanya doon sa isip ko, Lord, pagod na ako sa kaiisip eh. Ikaw na lang ang bahala sa akin. Huwag mo kong pababayaan. After a while, nagbigay ako ng komunyon. Alam po ninyo, yung dalaman namin na Santissimo, marami yan eh. Ang isa sa pinakamahirap, yung tansyahin yung tao. Napakadalang na mangyari na sakto yung Santissimo. Nagbigay ako ng komunyon. Unang misa ko noon. Maraming tao. Sakto. Hindi ko masyadong pinansin. Naisip ko, tsamba. Ikalawang misa ko nung araw na yon, mas maraming tao. Nagbigay ako ng komunyon. Sakto uli. Doon na tumulo ang luha ko. Kasi yun ang sagot ng Diyos sa panalangin ko na wag mo kong pababayaan. Sumagot siya sa pamamagitan ng mga karanasang yung nagsasabi sa akin, Father Fidel, do not be afraid because my grace will be enough for you. Sakto ang grasyang ibibigay ko sa iyo. Mga kapatid, kung bakit ako naging emosyonal last week, again, ang konteksto, yung last week na misa, tayo magkakasama, 2nd anniversary ng unang misa ng linggo. Dito na tayo sa simbahan na ito. Nagmisa ako ng 4 p.m. Nagbigay ako ng komunyon. Sakto. Nung ganitong misa, sa lahat ng nandyan, nung nakaraang linggo sa labas, madilim nun. Sabi ko sa lay minister, doon ako magbibigay ng komunyon. Napakahirap niyong bilangin yung tao dyan, madilim. Hindi ko alam kung nandito yung huling nangumunyon sa akin. Kasi nagtaka siya sigurado. Hindi ko maibigay yung Santissimo sa kanya kasi huli na lang. Isa na lang. Wala akong hinati. Isa na lang. At nakita ko, isa na lang siya. Paano hindi ka kikilabutan? Paano hindi ka maiiyak? 2 taon ko ng pagmimisa dito ng araw ng linggo na may simbahan na tayo at patapos na rin yung kumbento. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung 2 niyang naging sagot noon na hindi niya ako pababayaan, na para bang sinasabi ng Panginoon, Father Fidel, bago matapos ang araw na ito, na 2 taong anibersaryo ng unang misa mo ng araw ng linggo sa parokyang ito na wala pang simbahan at kumbento, gusto ko lang ipaalala sa iyo yung naging sagot ko na hindi kita pababayaan. Father Fidel, bago matapos ang araw na ito, sa huling 2 misa mo, gusto kong ipaalala sa iyo, tinupad ko yung pangako ko. Kung kayo naamay sa simbahan, lalo na ako. Kasi alam ko sa isip ko, yung pinagdaanan natin para mabuo ito. Walang solicitation, walang raffle, wala tayong nilapitang politiko. Kung meron man nagbigay ng politiko, kusa. Hindi tayo humingi. Pandemic, sa loob ng 1 taon at 2 buwan, naitayo na, aircon pa.
Mga kapatid, anuman ang problema mo ngayon, pinagdarasal kita, sana ma-encourage ka ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo, ng mga taong mahalaga sa iyo kasi kailangan mo na ma-encourage ka. Kailangan mo ng hangin, ng oxygen sa espiritu mo para hindi ka mag-give up. Kaya lang, kung hindi mo makuha sa kanila, for some reasons, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi may option pa. In fact, yung number 1 option, baka hindi mo pa nakikita. Come to me, all of you who are burdened, and I will give you rest. Ano sabi niya? Gayahin mo si David. Sa 1 Samuel 30 verse 6, walang magbigay ng encouragement sa kanya. Ano ang sabi sa verse na yon? David encouraged himself in the Lord. Siya mismo ang nagpalakas ng loob niya. Inisip niya ang pangako at kadakilaan ng Diyos sa kanya. Yun ang nagpalakas ng loob niya. Kapatid, yung simbahan na ito, templo ng Diyos. Pero may mas mahalagang templo ang Diyos. Ikaw, templo ka ng Espiritu Santo. Kung ginawa ng Diyos ang lahat ng makakaya niya para mabuo agad ang templong ito, ikaw pa kaya na templo niya na napakahalaga para sa Kanya? Kaya sana kapatid, encourage yourself in the Lord. Hindi mo maririnig ang sermon na ito ngayon kung hindi siya nangangako sa iyo. Tulad ni Abraham, panghawakan mo yung pangako niyang binibitawan ngayon. Hindi kita kalilimutan, hindi kita pababayaan. Yan ang iyong panghawakan. And just like me, wait for that perfect time na bigla mo na lang tatawanan yung mga problema sa nakaraan. Na bigla mo na lang maiisip na ipapaalala sa iyo ng Diyos. Tumumpad ako sa pangako ko. Hindi kita pinabayaan. Pagpapatawad ang isa sa mga turo ni Kristo na madalas niyang sinasabi sa mga tao. Sapagkat kung tayo daw ay nagpapatawad, patatawarin din niya tayo. Pero kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin niya tayo patatawarin. Sabi po ng ilang psychologist, yung anger daw is just a secondary emotion. Ang ibig sabihin nun, kapag tayo nasaktan, yun yung una nating nararamdaman. Tayo ay nasaktan. Tayo ay na-hurt. There is pain. Yung anger daw is just a secondary emotion to cover that pain, to cope up with that hurt. So parang defense mechanism. Now, humingi man ng tawad sa atin o hindi, yung taong nag-aasala sa atin, either way, para makakope up lang tayo sa pain at sa hurt, we choose to stay angry. At yun po ang mali. Yun ang mali. Kasi kapag nagkakaganon, mas nananatili yung pain, mas nananatili yung hurt, at ang resulta, anger. Doon na nagiging mali. Walang masama sa magalit eh. Pero yung alagaan mo, susugan mo, panatilihin mo, doon na nagkakasala ang tao. So nasa choice talaga natin eh. Yung pagtatanim ng galit, ito ay activity ng ating isip. Kasi yung masaktan tayo tulad ng ibang sakit o pain, mawawala at mawawala eh. O sino ba dito ang namatayan na ng taong pinakamamahal niya? Napakasakit nun. Pero nawawala din naman at nababawasan paglipas ng panahon. So ganun din yung pain ng ginawa sa ating kasalanan. Mawawala yan. Or at least, kahit pa paano mababawasan o gagaan. Pero kapag we willingly choose na panatilihin at alagaan pa yung pain na yan, again, magre-result to full-blown anger yan. And so the painful truth is, tama, sinaktan tayo ng ibang tao.
Pero ang patuloy na sumasakit at nananakit sa ating sarili ay tayo mismo. Sabi nga, the first victim of unforgiveness is not the one needing or asking forgiveness, but we who refuse forgiveness. Kaya po kapag sinasabi ng Panginoon na tayo magpatawad, wag po nating iisipin that He is being inconsiderate on His part. Ang totoo, iniisip ng Panginoon ang ating ipakanan sapagkat ayaw niyang mamatay tayo sa ating sariling lason. And that is true. Kasi ang pagtatanim ng galit ay parang paghahanda, pagtitimpla ng lason na gusto nating ipainom sa nakakasala sa atin. Pero alam nating mali eh. May takot din naman tayo sa Panginoon eh. So hindi natin ipaiinom. Pero imbis na ating itapon, tayong umiinom. O di ba katangahan yon? Hindi, ikaw na ngayon nasaktan eh. Di ba? Ikaw pa ba ang pipili araw-araw na patuloy kang masaktan? Sabihin mo sa sarili mo, huwag kang tanga. Magpatawad ka. Yung pagtatanim ng galit ay activity ng isip. Yung pag-aalis ng galit, activity rin niya ng isip. So kung nararamdaman mong hindi ka pa handa, basta willingly choose to forgive hanggang sa makapagpatawad ka na ng lubusan. Alisin mo yung galit at wag na wag kang gaganti. Yun ang wag na wag mong gagawin. Sapagkat walang maidadagdag sa iyo, may maibabawas pa ng malaki. Kaya nga diba, madalas ang sinasabi natin sa mga nagawa ng kasalanan na may katuwiran, do not stoop down to their level. Huwag kang bababa sa level nila. Kasi yung nakagawa sa iyo ng kasalanan ng mali, yun talaga ang bumababa ang level. So huwag kang gaganti sapagkat kapag gumanti ka, bumababa ka sa level nila. Huwag kang mag-alala, hindi naman natutulog din ang Diyos. Siya ang gaganti para sa iyo kung kinakailangan gumanti. Yun naman din ang kanyang sinabi. Baka kasi kapag tayo mismo ang gumaganti, sabihin ng Panginoon, ikaw na. Pero pag siya, alam natin na ang kanyang ganti ay makatarungan at mararamdaman talaga ng sa atin ay nagkasala. Sabi ng Panginoon, ibababa niya ang mga nagmamataas. Ito yung mga gumagawa sa atin ng pagkakasala, lalong-lalo na yung mga hindi humihingi ng tawad. At itataas na yung mga nagpapakumbaba. At ito, yung kahit may katuwiran ka, kahit nasa tama ka, hindi ka gaganti, at pipiliin mo pa rin magpatawad. Yes, kung kinakailangan ihabla, kung kinakailangan idemanda mo, ihabla mo. Pero wag mo gawin yung ikaw ay gumanti. Alisin mo yung galit sa puso mo. At kapag nagkaganon, tataas ka sa mata ng iba, lalong-lalo na sa mata ng Panginoon. Kasi mas natutulad ka sa Kanya. Siya naman ang may sabi nun na kapag tayo'y nagpapatawad, tayo mas nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Tayo ay mas nakakatulad ng Diyos. At kapag tayo nga po ay nagpapatawad, hindi lamang sa inaalis natin ang galit sa puso natin na siyang pwedeng mas magpahirap pa sa atin, kundi mas mararamdaman natin at mas nagkakaroon tayo ng karapatan na tumawag sa Diyos bilang Ama natin. Usually, kapag meron tayong kilalang tao na alam nating may matinding pinagdaraanan sa buhay, may malaking problema sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, may malubhang karamdaman, may mahirap na pinagdaraanan, madalas, ang pinapayo natin sa mga taong yan ay, kaya mo yan, kapit lang. O kaya, magpakatatag ka. Alam po ba ninyo na mali ang payong ito? Lalong-lalo na kung ito lang ang sasabihin natin sa tao. Yes, wala itong masyadong magagawa. Kahit pa may pera yung sinasabihan mo. Kahit pa maraming kakilala at very close ang pamilya ng pinagsasabihan mo. Yung dumaranas ng matinding problema. Tanungin po ninyo yung mga
close ang family, mayaman, maraming kakilala, na dumaranas ng matinding mga problema. Halimbawa, may nagkasakit ng malubha sa pamilya o mismong siya nagkaroon ng problemang matindi, nalugi sa negosyo, natanggal sa trabaho, etc. At sasabihin ko po sa inyo na sasabihin nilang nasasaktan pa rin sila, nahirapan pa rin sila, hindi pa rin nila alam ang kanilang gagawin despite ng mga material things na meron sila. Lalo pat kung yun lamang talagang inaasahan nila. Kasi maliwanag ang sinasabi sa atin ngayon ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Ang laban natin sa totohanan lamang ay hindi material kundi espiritual. Ang totoo nating kalaban ay hindi tao, kundi ang makapangyarihang tagapamahala ng lahat ng kasamaan na bumapalot sa mundong ito. In other words, ang demonyo, ang sabi niya dito sa sulat niya sa mga taga-Efeso, ang makapangyarihang hukbong espiritual ng kasamaan. Yan ang tunay nating kalaban at yan ang mas tunay nating laban. Gumagamit lang ang diablo na espiritual ng mga material na bagay tulad ng pagkakasakit, problema sa negosyo, sa trabaho, problema sa isang tao upang sirain tayo spiritually. Sapagkat sabi ko nga, nung minsang nag-sermon ako, at ito'y nasabi ko sa inyo, ang totoong lakas natin ay yung spiritual, hindi yung material. Ang totoong lakas natin ay nanggagaling sa loob. Kaya nga, lakas ng loob, tibay ng loob, at hindi sa labas. Sana'y nakamasid na kayo ng isang taong matibay ang espiritualidad. Ako, marami na akong nakitang ganito, na kahit na nasa banig ng seryosong karamdaman, you'll realize what I'm talking about. There is peace, there is calmness in their soul, in their heart. Yes, even until the point of their death. Isipin po ninyo, anong material na bagay ang po pwede mong gawing explanation sa tibay ng loob, sa calmness at sa peace? Nakikita mong yan. Hindi po pwedeng yung lakas ng katawan, unti-unti nga sinisira o pinanghihina ng sakit yung kanyang katawan. Hindi mo pwedeng sabihin pera. Kasi kahit gaano karaming pera, ay wala na. Ang buhay ay hanggang doon na lamang din talaga. Hindi mo rin po pwedeng sabihin ang kanyang mga mahal sa buhay sapagkat sabi nga minsan nung isang kakilala ko, Father, kahit anong gawin namin, pag-aalaga, paggasta, wala rin. Hanggang dyan lamang talaga ang buhay niya. So saan talaga humugot ng pag-asa at lakas? Hindi sa labas, kundi sa loob. At yun ang dapat nating tandaan. Hindi ko po sinasabing totally mali na ipayo natin at isipin natin, tatatagan ko, kakapit ako. Pero dapat dudugtungan natin ito. Ang sinasabi ng pagbasa natin ay ito. Magpakatibay daw tayo, magpakatatag tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sa Negros Occidental ay mayroong isang chapel doon na nabansagang the chapel or the church of the angry Christ. Ang kapilya o simbahan ng galit na Kristo. Ang dahilan ay dahil sa may sanctuary niya, sa may bandang altar, may painting depicting Jesus as seemingly angry. Ayan. Nakita niyo na, mukha ngang galit. Diba? Para bang kapag magdarasal ka dyan, ang una mong sasabihin kay Lord, Lord, gusto ko lang namang magdasal, ba't ka nagagalit? Pero, may dahilan yan. Ako ang basa ko dyan, ang maganda, isa sa mga magandang dahilan ng painting na yan ay, pinapakita niyan yung zeal, yung gana, yung gusto, o mas matindi pa, yung marubdob na pagnanais ni Jesus na gawin ang kalooban ng Ama sa mundo. Doing my Father's will is the food that sustains me. Sa ating gospel reading, I have come to set fire on the earth and how I wish it will already blazing. Kaya nga, mapapansin po ninyo, yung puso niya dyan, emphasize na emphasize, parang Sacred Heart, pero napakalaki. Nandyan din may koronang tinik, signifying yung suffering, yung mga balakid,
Pero yung pusong yan ay nag-aalab sa pagmamahal sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, ang Diyos na si Jesus nang siya'y magkatawang tao ay decided na gawin ang kalooban ng Ama whatever it takes. Ganon din dapat tayo. If Jesus here is on fire, we should always be on fire also. Ilan sa atin ang may mga golden realizations? Ang buhay, hindi payamanan, pasayahan. Maikli lang ang buhay. Dapat hindi talaga puro pera ang iniisip. Dapat may panahon kay Lord. Dapat may panahon para magdasal. Dapat may panahon sa kapwa, sa pagtulong, lalong-lalo na panahon ng pagmamahal para sa pamilya. Ang dami nating magagandang realizations. Nasa na yun? Nagawa mo ba yun? Nasustain mo ba yun? Eto pa, mas mabuti ka ba? Mas humble ka ba? Mas malawak ba ang pangunawa mo ngayon kaysa noon? Sapagkat kung hindi gayon, tumatanda tayo pare-pareho ng paurong. At ang nangyayari, we are allowing the devil to quench that fire that God has started in our hearts. Huwag ganun. Huwag mong papayaang magkaganon. Ang diablo, kapag nakikita niya, desididong-desidido ka, on fire ka na magpakabuting tao, magpakabuting asawa, magpakabuting jowa, magpakabuting kapatid, magpakabuting kaibigan, magpakabuting Kristiyano, at desididong-desidido ka, maalarma na ang diablo. Gagawin na niya ang lahat to cool you down, to distract you. Sa papaanong paraan? Pwedeng either by being burnout. At sabihin niya sa'yo, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nahirapan? Lagi na lang ikaw. Ano ang bak nila? Wala. Pwede ba yun? Isipin mo muna ang sarili mo. Magtira ka sa sarili mo. Nakapagbigay ka na, hayaan mo na sila. Ayan tayo. Para maglaylo ka. Para mag-cool down ka sa pagiging mabuti mo sa iba. O kaya, by compromise. Nagsisimba ka naman okay lang yung may mga palso ka pang pag-uugali. Sinusunod mo naman yun sa pang-utos liban sa isa. Yung wag kang mangalo niya, okay na ngayon. At least yung siyang nasusunod mo. Okay lang yung mangalo niya ka. Loyal ka naman sa asawa mo. Hindi ka lang faithful. Bumabalik ka pa rin naman sa kanya. Siya naman ang mahal mo, di ba? Okay lang na wala kang panahon para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Ibinibigay mo naman yung mga pangailangan nila, di ba? Okay lang yun. Compromise. Para hindi mo ibibigay yung the best mo. Minsan sasabihin sa akin ng diablo, lalong-lalo na kung ilang oras na, ilang araw na wala pa akong maisip na humilya. Father Fidel, di ba 3 years ago, yan din naman ang gospel. Ulitin mo na lang yung 3 years ago. So ang gagawin ko, pag inulit ko yon, hindi ko na maibibigay yung the best ko. Alam po ba ninyo, looking back, may records ako kapag pinipilit ko talaga na magdasal at mag-come up with another meaningful homily, mas maganda yung homily ko ngayon kesa noon. Ano pa? Ang gagawin ng diablo, to cool you down, bibigyan ka ng mga problema. Katulad ng ginawa niya kay Job. Napakabuting tao ni Job. Binombard niya ng mga problema. Para pag naranasan mo yung problema sa negosyo, sa trabaho, either napakahirap o napakabigat or either sa pamilya mo pa nangyari, yung bang napaka-intense ng problema na kapag naranasan mo ay masasabi mo yung expression, Brad, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ba? Kapag binuhusan ka ng malamig na tubig, natutulala ka, napipigilan ka, nag-cool down ka. Yan ang gagawin ng diablo. Huwag mong pabayaang magkagano. Kaya ituloy mo. Do not cool down. Do not back down. Do not settle down. Lalong-lalo na kung hindi pa tapos yung laban. May mga pagkakataon naman na parang napaka-dry. Yung pag ginagawa mo ang lahat, hindi nila nare-recognize, hindi ka nila napapahalagahan, ginagawa mo naman ang lahat, pero parang walang magandang resulta. Nagdadasal ka, pero parang dry. Parang hindi siya nakikinig sa yung mga sinasabi sa kanya. Parang ang layo-layo niya. Kapatid, again,
Ituloy-tuloy mo lang. Tandaan mo, kahit mga dry moments yan, to remind you, dry leaves, dry woods, burn best. Kapag tuyo ang dahon, kapag tuyo ang kahoy, mas lalong mag-aapoy. Kapatid, kahit mga pagsubok na yan ay nararamdaman mo, ituloy mo yung pagiging desidido mong magpakabuting tao. And I assure you, wala nang makapapigil pa dito kahit ang demonyo. Do not give up.